Matapos bumalik si Lance sa Star Ocean Academy, hindi siya magalang at pumunta siya sa bahay ni Igor bilang panauhin. Siya sa bahay ni Igor bilang panauhin. Sa anumang kaso, si Igor ay isang mataas na ranggo na miyembro ng Star Ocean Academy, kaya ang bahay na tinitirhan niya ay isang anti-gang villa, na isang napakalaking tukso para sa mga internasyonal na estudyante. Mabuti, at may limitadong bilang lamang sa kanila, 50 lamang sa kabuuan. Pagkatapos kumain sa bahay ni Igor, gusto ni Igor na panatilihing pababa si Lance upang manatili. Hindi. Direktang pagtanggi ni Lance. Gabi na, at hindi ka pa nakakahanap ng matutuluyan sa unang araw mo sa Star Ocean Academy ngayon. Sabi ni Lance, sabihin mo lang sa akin kung saan may mga villa na matutuluyan ng mga dayuhang estudyante. Nako, sa lakas mo, pwede kang kumuha ng villa na matitirhan anumang oras. Sige, pumunta ka dito, may 50 magagandang manor doon, tanging mga internasyonal na estudyante na nakarating sa innate grade perfection ang karapat-dapat na manirahan sa ang asyenda. Ngunit mayroon lamang 50 manor, at sa kasalukuyan sa aming akademya, mayroong kabuuang higit sa 80 internasyonal na mga mag-aaral na may likas na mahusay na tagumpay, na nangangahulugan na higit sa 30 sa kanila, ang pinakamahinang likas na mahusay na tagumpay, ay hindi mabubuhay. Sa napakagandang manor, ngunit ang iyong lakas ay higit pa sa sapat. Salamat, ngunit bakit kakaunti ang mga internasyonal na estudyante na nakarating sa innate grade perfection? Tanong ni Lance. Naku, iyan ay dahil, sa sandaling maabot ng maraming internasyonal na estudyante ang innate grade perfection, pipiliin nilang umalis at bumalik sa kani-kanilang mga bansa. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang internasyonal na mag-aaral na umabot sa innate grade perfection ay tiyak na matagal nang nandito. At saka, aalis muna ako. Umalis si Lance sa villa ni Igor. Pagkaalis ni Lance, lumabas ang isang babae at nagtanong, ang Lance na ito ay mula lamang sa innate domain, hindi ba masyadong nakakainis para tawagin mo ang iyong sarili na kapatid sa kanya? Megan, hindi mo naiintindihan, itong si Lance ay dumating sa Star Ocean Academy sa unang pagkakataon ngayon, ngunit ang kanyang lakas ay umabot na sa unang antas ng innate domain, at ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa unang antas. Sa tingin ko ang ranking ni Lance ay maaaring may rank sa top 20 sa lahat ng kasalukuyang innate domains. Megan, nagkataon na mag-a-update ka ng listahan ng ranking bukas at ilagay si Lance sa ika-20. Ang listahan ng ito, pinatay niya ang White Armored Sea Lion ngayon, ang Blackman Devil Snake, sapat na malakas iyon para mag-rank ng 20, kung hindi lang siya nasa unang level ng innate grade perfection realm, ang mga variable ay masyadong great, I'm afraid na ma-rank siya sa top 10. It's just that his realm is the first level of the innate grade perfection after all, kung lumaban siya sa mga totoong tao, baka hindi siya gaanong makapangyarihan, ang mga variable ay masyadong magaling, ranking 20, halos pareho lang. Ang babae sa likod ni Igor ay nagsabi, kahit na, hindi ka nagkukusa na tawagin siyang kapatid mo. Megan, para sabihin sa iyo ang totoo, si Lance ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan, kung ang mga chismis ng principal ay totoo, kung gayon si Lance ay may susi upang magbukas ng isang kayamanan ito ay nagpapakita na sa hinaharap, si Lance ay malamang na makakuha ng kapangyarihan. Kung ganoon, bakit hindi na lang siya maging magkapatid, kung magkakamit nga siya ng kapangyarihan sa hinaharap, maaasahan din natin hindi ba pwedeng habang buhay tayo sa Star Sea ang Academy? Kung ikaw hindi makakuha ng kapangyarihan, kung gayon ito ay isa pang kaibigan na may makapangyarihang talento, kaya bakit hindi? Naku, Igor, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, kung gayon, gagawin ko rin ang katulad mo at ituring ko siyang kaibigan. Tumalikod si Igor at niyakap ang babae, humihingi ng tawad, Megan, pasensya na, nitong mga taon, sinundan mo ako, naging mahirap para sa iyo, huwag kang mag-alala, gagawin ko. Huwag mong sabihin yan, kilala mo ako, hindi. Hindi ba't masarap maging walang sex, tulad natin, kapag ito ay tungkol dito? Tiningnan ni Igor ang babae na may guilty face.
Ang babaeng ito, na tinatawag na Megan, ay ang kanyang kasintahan, medyo maganda, na may lakas sa tuktok ng gitnang Unity Realm, medyo mas malakas kaysa kay Igor sa totoong labanan, at isa sa mga administrator ng Star Ocean Academy. Sila ay labis na nagmamahalan, ngunit sa kasamaang palad, noong siya ay bata pa, si Igor ay walang kakayahan sa pakikipagtalik dahil sa kanyang pagsasanay na naliligaw, at bumisita sa hindi kilalang bilang ng mga manggagamot, walang sinuman ang nakagagamot sa kanya, siya ay kabilang sa mahirap. At sari-saring uri, ang ganitong uri ng problema ay hindi kayang gamutin ng mga ordinaryong manggagamot, at ang mga ordinaryong manggagamot ay hindi handang gumastos ng kanilang lakas upang pag-aralan ang ganitong uri ng problema, mas handa silang pag-aralan ang mga pinsalang naiwan pagkatapos ng isang labanan, ito ang one-eating fragrance. Nang maglaon, nabalitaan ni Igor na mayroong isang napakalakas na manggagamot sa Star Ocean Academy na dalubhasa sa mahihirap at sari-saring uri ng mga problema, kaya't sila ay pumunta sa Star Ocean Academy. Sa kasamaang palad, ang napakalakas na manggagamot na ito ng Star Ocean Academy ay may kakaibang ugali at hindi sila binigyan ng lunas, at sa tuwing pupunta sila upang makiusap sa kanya, gumawa sila ng lahat ng uri ng mga paghihirap, at pagkatapos ng mga dekada, hindi pa rin sila nakakaranas. Binigyan siya ng lunas. Walang pagpipilian, magagamit lamang ni Igor ang kanyang pagpupersage para ilipat ang manggagamot na ito, umaasa na balang araw, makilos siya na pagalingin siya at mabayaran ang utang niya sa kanyang asawa. Isang pares ng mga manliligaw ng Star Ocean Academy, si isang normal na babae, sinabi ng kanyang bibig na wala siyang pakialam dito, ngunit alam ni Igor na wala siyang pakialam, ngunit nagtiis. Megan, habang lumalabas. Sabi ni Igor. Igor, kalimutan mo na, hindi kanya pagagalingan, huwag ka nang magmakaawa sa kanya. No, I can't give up. I'm sure I'll move him with my true feelings, maantig siya sa aking pagpupersage balang araw. Pagkasabi noon, lumipad si Igor. Siyempre hindi alam ni Lance ang tungkol sa mga pribadong gawain ni Igor, hindi ito isang maluwalhating bagay, at walang ibang makakaalam nito. Sabi nga, bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Dumating nga si Lance sa isang manor, ang bawat manor ay napakalaki at ang kapaligiran ng pamumuhay ay maraming beses na mas maganda kaysa sa villa ni Igor. Sa kasamaang palad, mayroon lamang 50 manor. Ang Star Ocean Academy ay sadyang lumikha ng 50 ganoong mararangyang manors, marahil upang pasiglahin ang mga internasyonal na estudyante at pahirapan silang manirahan sa mansyon. Diretso si Lance sa isa sa mga manor. Sa ngayon, sa manor na ito, isang lalaki mula sa unang antas ng innate great perfection ang nanirahan doon, ang lalaking ito ay mula sa Sun Empire, ang ika-30 prinsipe ng Heavenly Emperor. Your Imperial Highness, bibigyan kita ng backpounding. Your Imperial Highness, papainitin ko ang iyong kama. Ang ilang mga babaeng estudyante, mula rin sa Sun Empire, ay pinagmamasdan ang Crown Prince of Heaven sa bulwagan ng manor. Hahaha, astig talaga, halika, pagsilbihan mo ako ng mabuti, at pagbalik natin sa Sun Empire, walang kukulangan sa pakinabang mo. Sabi ng makalangit na prinsipeng iyon. Maya-maya lang, tumakbo ang isang international student from the middle innate stage at sumigaw, Your Highness Crown Prince, grabe, may lalaki sa labas ng manor, sabi niya gusto ka daw niyang umalis in 10 minutes, gusto niyang tumira. Ang manor na ito. What? Who dares to gripe like that? Galit na galit ang anak ng emperador. Hindi ko alam hindi ko alam. 712. Sa sandaling ito, lumipad na si Lance, at nais na maging magalang at magkaroon ng mensahe, ngunit sa pag-iisip, hindi na kailangang maging magalang, kahit na sino ang nakatira dito, sila ay pupunta rob someone's manor, so what was the point of being polite, kaya lumipad na lang siya. Tiningnan ni Lance ang likas na lalaki sa bulwagan at sinabing, sa manor na ito ako titira, pwede na kayong lumabas. Napakadirekta ng tono ni Lance, na tila siya ay titira doon, na ginawa parang bahay ito ni Lance, talagang hindi kasiya siya pakinggan. Hahaha, mayroon kang lakas ng loob na sabihin muli ang isang panig.
Galit na sabi ng prinsipe ng Sun Country, at nang hindi man lang nag-abala na alamin kung paano siya nagre-rango sa Star Sea Academy, Innate Great Perfection Battle God Ranking, dali-dali siyang lumapit sa nakawan ng kanyang asyenda, naghahanap ng kamatayan. Sinabi ni Lance, sige, alang-alang sa iyong pagkabingi, hindi ako magagalit sa iyo, sabihin mo itong muli, gusto kong manirahan sa manor na ito, dapat kayong umalis kaagad, salamat sa inyong pakikipagtulungan. F***CQ. Nanginginig sa galit ang prinsipe ng Sun Country. Sa sandaling iyon, ang isang babae sa likod niya ay pinagalitan si Lance, hoy, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Hindi ko alam, at hindi ko kailangang malaman, sabi ni Lance. Mabuti, makinig kang mabuti, nakikipag-usap ka na ngayon sa kanyang kataas-taasan, ang ika-30 Crown Prince ng Sun Empire, ang Crown Prince ng Sun Empire, naglakas loob ka bang saktan siya? Huwag ka nang gamulong pa. Hindi gumalaw si Lance, hindi pa banggitin ang prinsipe ng Sun Empire, maging ang prinsipe ng North Empire, sa Star Ocean Academy na ito, walang pakialam si Lance. Wala akong pakialam kung taga Sun Empire ka o sa Moon Empire, mabubuhay pa rin ako. Mamatay. Ang prinsipe ng Sun Empire ay pumatay kay Lance. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ng Star Ocean Academy ang mga pribadong laban, mga pampublikong duels lamang, kaya sa palagay ko ay hindi siya nang ahas na pumatay ng sinuman. Wow! Naglaslas si Lance, napunit ang kanyang talam sa prinsipe ng Sun Empire, at sa isang kisap mata, ang mga damit ng prinsipe ng Sun Empire ay napunit, naiwan lamang ang isang pares ng pantalon. Ah! Nagulat ang prinsipe ng Sun Empire, isa itong eksperto, naisip niya, ito ay isang dayuhang estudyante na napromote lang sa innate perfection. Sinabi ni Lance, gusto mo bang lumaban muli? Wala akong pakialam na sumama sa iyo sa yugto ng dulang, narinig ko na posibleng pumatay ng mga tao sa yugto ng dulang. Ikaw, hindi ka ba isang internasyonal na estudyante na napromote lang sa Grand Perfection? Ang prinsipe ng Sun Empire ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nako, hindi ko na kailangan magsumbong sa iyo, kailangan ko lang sabihin sa iyo na gusto kong manirahan sa manor na ito. Sinabi ng prinsipe ng Sun Empire, ako ang ika-30 na prinsipe ng Sun Empire, inuutusan kita ngayon bilang isang imperial na prinsipe, huwag mong pagnakawan ang aking asyenda, mayroong 50 manor dito, paano kung magnanakaw ka sa ibang lugar? Sapat na ba yung mukha? Umiling si Lance at sinabing, pagod na ako, ayoko nang itapon. What do you mean? Isa man lang akong prinsipe ng isang imperyo, hindi ka talaga magbibigay ng kahit anong mukha. Nanlamig ang mukha ng prinsipe ng Sun Empire. Umiling si Lance at sinabing, huwag magbigay. Ikaw, ayaw mong magalit sa akin. Ang Sun Empire, hindi malakas na imperyo, maliit na bansa lang, bakit kita bibigyan ng mukha? Gracieux. Galit na galit ang prinsipe ng Sun Empire sa pag-iinsulto at paghampas sa mukha ni Lance ng ganito. Nanlamig ang mga mata ni Lance at ngumuso siya, ang lakas ng loob mong sabihin ulit, may hangganan ang pasensya ko. Ginagantihan ba kita? Malakas na nagmura ang prinsipe ng Sun Empire, bagaman siya. Ang lakas ng lalaki ay hindi ang pinakamalakas, ngunit, wala sa iba pang mga innate great perfection na dayuhang estudyante ng Star Ocean Academy ang handang magtaglay ng labis na sama ng loob sa kanya, pagkatapos ng lahat, siya ay prinsipe ng isang imperyo, na may mahusay na potensyal sa hinaharap, hindi banggitin ang pagkakaroon ng malalakas na gene, at kung sakaling manahin niya ang trono at maging isang emperador ng isang imperyo sa hinaharap, kung gayon ay huli na upang pagsisihan ang pagkakasala sa kanya ngayon. Sa mundong ito, walang sino man ang mas malakas kaysa sa isang emperador ng isang imperyo. Gayunpaman, hindi talaga siya binigyan ni Lance ng kahit katiting na mukha bilang isang prinsipe ng isang bansa, at sinabi pa niya sa kanyang mukha na ang Sun Empire, isang maliit na bansa lamang, ay nagagalit sa kanya. Nagagalit sa kanya. Ang prinsipe ng Sun Empire ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung pangalan, kapag ako ay tumuntong sa Unity Realm sa hinaharap, o kapag ako ay naging hari balang araw, tiyak na hindi kita bibitawan. Kung mayroon kang lakas ng loob na iulat ang iyong pangalan.
Natigilan si Lance, makinig kang mabuti, ang pangalan ko ay Lance, kung gusto mong maghiganti, mangyaring pumunta sa akin sa North Empire sa hinaharap. Mabuti, Lance, hintayin mo ako, kapag tumuntong ako sa Unity Realm, ito ang araw na ipaghihiganti kita. Sinabi ni Lance, ang araw na maghiganti ka ay ang araw na papatayin kita. Yuyuyu. Nanginginig sa galit ang prinsipe ng Sun Empire, hindi pa siya nakatagpo ng sinuman na hindi masyadong seryoso sa kanya. Normally, sa tuwing naririnig nila na siya ay isang prinsipe, hindi sila mangangahas na hindi magbigay. Kahit anong mukha niya, hindi para sa kasalukuyan, kundi para din sa hinaharap. Maliban kung, itong si Lance ay isa ring prinsipe, isang prinsipe ng North Empire, kung hindi, hindi sila maglalakas loob na baliwalain siya. Tingnan natin. Ngumuso ang prinsipe ng Sun Empire at naghanda na umalis kasama ang ilan sa kanyang mga babaeng estudyanteng lalaki. Sumigaw si Lance, teka. Ano? Anong gusto mo? Tumingin si Lance sa dalawang babaeng estudyante at sinabing, wala akong lakas ng trabaho ngayon, kaya hayaan ang dalawang babaeng estudyanteng ito na manatili at pagsilbihan ako. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hayaan mong manatili ang dalawang babaeng estudyante at pagsilbihan ako, polygoan mo ako at iba pa, at ibabalik sila sa iyo kapag naitatag ko ang aking tinubuang bayan balang araw at tinanggap ko ang aking mga tauhan, sabi ni Lance. Ang prinsipe ng Sun Empire ay umungal, Lance, mukha ka talagang monghe, lahat tayo ay prinsipe ng isang bansa, huwag kang masyadong lumayo. Prinsipe. Sino ang prinsipe? Hindi ako prinsipe, di ba? Sabi ni Lance. Ano? Hindi ka prinsipe. Siyempre hindi, ayaw kong maging isang kalokohang prinsipe. Wika ni Lance, sa katunayan, kung siya ay makakapili, si Lance ay talagang gustong piliin na ipanganak sa isang maharlikang pamilya, ang buhay ay magkakaroon din. Maging mas kaunting pakikibaka sa loob ng maraming taon. Gracieux. So you're not a prince of the North Empire, mother than, not a prince, what are you gripping in front of me? Ang prinsipe ng Sun Empire ay sumigaw, nalaman na si Lance ay hindi isang prinsipe, lumaki ang loob niya, habang lalong lumaki ang galit niya. Sabi ni Lance na may madilim na mukha, pinagalitan mo lang ulit ako. Paano kung pinagalitan lang kita, ano ba, anong status ang dare mong I move on my head? Lumipad si Lance kasama ang isang ghost wheel duel. Sinampal ni Lance ang mukha ng prinsipe ng Sun Empire. Phew! Ang isa sa mga prinsipe ng Sun Empire ay lumipad sa lupa. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinabi ni Lance, binalaan kita na magiging bastos na magmura muli, ngunit isumpa mo pa rin ako. Ano ang kinalaman sa akin ng isang prinsipe ng Sun Country? Hindi ako mula sa Sun Country, ginagamit mo ang iyong pagkakakilanlan bilang isang prinsipe ng Sun Country upang apihin ako, ito ay katawa-tawa. Huwag mong sabihin, kahit na ito ay ang prinsipe ng North Empire, hindi ako maaaring magbigay ng mukha. 713. Tumingin si Lance sa prinsipe ng Sun Empire para sa isang sandali ng kahihiyan. Sa North Empire, si Lance ay na-depress na dahil inaapi ng mga basurang prinsipe na iyon, mahirap pumunta sa Star Ocean Academy at umalis sa maling lugar na iyon sa Wangjing City. Hindi ko inaasahan na gusto pa rin siyang apihin ng isang prinsipe ng Sun Empire sa kanyang pagkakakilanlan. Nahihiya talaga si Lance, nagpaputok, umakyat at gumawa pa ng ilang sampal para balansehin ang nakapanlulumong galit ng inaapi ng prinsipe ng North Empire sa Wangjing City. Mabuti, Lance, naaalala kita, balang araw, pagsisisihan kita, kahit na hindi ka taga Sun Empire, sa aking hinaharap na pagkakakilanlan, sapat na ako para mamatay ka ng walang libing. Nagalit si Lance sa kanyang pagbabanta, ano ba? Isa pang desisyon ng Ghost Wheel si Lance. Nakapikit, dumating siya sa harap ng prinsipe ng Sun Empire. Sinampal siya ni Lance ng isang dosenang beses na sunod-sunod. Namula ang mukha ng prinsipe ng Sun Empire. Ikaw. Sinabi ni Lance, kung hindi ka aalis dito, hindi ito magiging kasing simple ng isang sampal. Maghintay ka lang. Sigaw ng prinsipe ng Sun Empire at lumipad na galit na galit.
Ang kanyang dalawang magagandang international student maid, na gustong umalis din, ay naiwan ni Lance. Hindi alam ni Lance kung bakit sila naiwan, ayaw ni Lance na painitin nila ang kanilang mga higaan o kung ano paman, isang tira na pinaglaruan ng isang prinsipe ng aso, hindi interesado si Lance, marahil ay para mairita iyon. Prinsipe ng Sun Empire. Sa sandaling ito, sa labas ng bakod ng manor ni Lance, may nakatayong isang lalaki na ngayon lang nakakita ng nangyari. Sinabi ni Lance, lumabas ka, huwag kang magtago sa bakod. Noon lamang lumipad kaagad ang lalaki, nakita na siya ni Lance. Kamusta? Sino ka? Bakit ka nakatayo sa labas ng aking manor at nag-espiya sa akin? Sabi ni Lance, habang sinusukat ang lalaki, na nasa ikalawang antas ng innate great perfection realm. Naku, pasensya na, hindi ko sinasadya, napadaan lang ako at nakita ko, kaya huminto ako para tingnan. Conrad pala ang pangalan ko, international din ako. Estudyante mula sa innate great perfection ng Star Ocean Academy, at nakatira ako sa tabi mo. Nagpapanggap na nagkukumpere. Oo, Lance ang pangalan mo, ngayon ko lang nalaman sa pakikinig sa usapan nyo. Nako, kakaibang pangalan, ang galing talaga ng mga magulang mo sa pangalan. Kuya Lance, mali ang pagkakaintindi mo, ako si Conrad, hindi nagpapanggap. Sige, Kuya Conrad, dahil kapitbahay ko kayo, bakit hindi ka pumasok para uminom ng tsaa, bago lang ako dito at wala pa akong kaibigan, kilalanin natin ang isa't isa. Mabuti, iyon mismo ang iniisip ko. Pinilit siya ni Conrad na tumango, na curious din siya kung bakit nang ahas si Lance na maging napakawalang galang sa prinsipe ng isang bansa. Agad namang inutusan ni Lance ang dalawang babaeng estudyanteng iyon mula sa Sun Country, go, make tea. Magsisisi ka, hindi ka namin pababayaan ng His Highness the 30th Prince. Sinabi ni Lance, ayokong ay bully ang mahihina, ngunit hindi ibig sabihin na limitado ang aking pasensya, dapat mong malaman na ang Star Ocean Academy ay isang lugar kung saan ang mahihina ay biktima ng malakas, kung susuwayin mo ako muli. Wala akong pakialam na kumain ka ng sutla. Pagkatapos lamang ng pananakot ni Lance ay nagpunta ang dalawang babaeng internasyonal na estudyante upang gumawa ng tsaa. Umupo sina Lance at Conrad sa isa sa mga pavilion ng manor. Kuya Lance, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mo lang, first time here? Ha? Nako, first time kong pumunta sa Star Ocean Academy ngayon. Ano, first time dito? Pero ang lakas mo. Sino ang nagsabi na kailangan mong magsimula sa pinakamababang antas ng maagang inosente para sa iyong unang pagbisita? Magiging innate great perfection ako sa sandaling dumating ako, hindi ba? Kuya Lance, masyado kang kakaiba, naabot mo na ang innate great perfection, bakit papasok ka pa sa Star Ocean Academy? Maraming tao, na ilang dekada na ang nagtagal dito, sa wakas ay nakarating na sa innate great perfection at pagkatapos ay hindi na makapaghintay. Umalis ka, pero ikaw, kara-rating mo lang. Nako, ang sitwasyon, hindi mo naiintindihan. Brother Lance, ang isang iyon ay ngayon lang ay isang prinsipe ng Sun Empire, bakit ka pa rin nangangahas na saktan siya ng ganoon? Hindi ako taga Sun Empire, kaya bakit hindi ko siya masasaktan, at wala akong intensyon na pumunta sa Sun Empire para paunlarin ang aking karera, at hindi ko kailangang matakot sa kanya. Kapatid na Conrad, mayroon tsaa. Hehe, Kuya Lance, hindi ka ba talaga natatakot? O hindi ka natatakot maliban kung prinsipe ka rin, kung hindi, walang sinuman sa pangkalahatan ang handang magtanim ng sama ng loob sa isang prinsipe ng isang partikular na bansa Pag-isipan mo ito, isang prinsipe na maaaring pumunta sa Star Ocean Academy para mag-aral sa ibang bansa, ibig sabihin ay mas mataas ang kanyang talento, mas mataas ang posibilidad na magmana ng trono sa hinaharap, kapag namanan niya ang trono sa hinaharap at maging isang hari higit sa lahat. Mga tao, pagkatapos ay mayroong isang bagay na iyong pagsisisihan. Bakit may pagsisisihan ako?
Alam kong gusto mong sabihin na hindi ka mula sa Sun Country, ngunit kailangan mong malaman na ang hari ng anumang imperyo, kahit na ito ay napakaliit, ang kanyang kapangyarihan ay hindi na limitado sa kanyang sariling bansa. Napakaraming makapangyarihang tao sa ilalim ng kanyang mga kamay, kahit na ito ay malayo, sapat na upang magpadala ng isang tao upang paksain ka. Sa totoo lang, sa aming Star Ocean Academy, mayroong ilang mga imperial na prinsipe. Ang mga imperial na prinsipe na ito, karaniwan ay hindi namin ginugulo. Sila, nakikipag-usap sa mga prinsipe ng imperial, mayroon lamang masama at walang mabuti, kaya bakit mag-abala? Hahaha, Brother Conrad. Pero ako, si Lance, ay hindi mahilig ma-threaten, hindi pa siya naging hari, kahit gawin niya. Sino ang makakasiguro na hindi ako magiging mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa ang hinaharap, hindi tiyak kung sino ang hindi maliligtas. Siyempre, kung wala kang tiwala sa iyong kinabukasan, pagkatapos ay kalimutan na sinabi ko ito. Kuya Lance, mukhang may tiwala ka sa iyong kinabukasan. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Pakisabi. Ang Sun Empire ay may napakatalino at malakas na tao sa Star Ocean Academy sa ngayon, at bagamat hindi siya taga Sun True Village na iyon ngayon, hindi bababa sa parehong lugar sila, tama. Ang kanyang pangalan ay Kimura, 22nd sa Battle God Ranking, at isang lakas na ikatlong antas ng Innate Perfection. Kung hindi ako nagkakamali, ang prinsipe ng Sun True Village na iyon ngayon lang, ay ininsulto siya sa iyong lugar, tiyak na susunduan niya itong Kimura, kaya mag-ingat. Oh! Sun True Village. Kimura. Oo, ang prinsipe na iyon ngayon, tinawag ang Sunreal Village, ang Sun Empire, ang Sun Family, well. Oh! Ngumuso sa loob si Lance sa pang-aalipusta, ang pangatlong antas ng Innate Great Perfection. Kung talagang maglakas loob siyang lumapit kay Lance, ginagarantiyahan ni Lance na pagsisisihan niya ito. Naramdaman ni Lance na tiyak na siya ay nasa pangatlong antas ng Innate Perfection, bagaman, siya ay nasa unang antas lamang. Nga pala, anong War God List ang sinasabi mo? Ito ang Innate Great Perfection Battle God List, Uminom sina Lance at Conrad ng tsaa at nag-chat ng mahigit 1 oras, at natutunan din ni Lance ang higit pa tungkol sa Star Ocean Academy, tulad ng Innate Great Perfection Battle God Ranking. Ang Battle God Ranking na ito ay hindi ganap na nakabatay sa lakas, bagkus sa duling na karangalan, kaharian, at potensyal sa hinaharap ng isang partikular na Innate Great Perfection na internasyonal na mag-aaral, ang lahat ng mga kadahilanan ay binilang ng magkasama. Ang Conrad na iyon, siya ay nireranggo sa ika-46 sa Battle God Ranking, na nakapatay ng kabuoang 18 top 10 grade C beast. 714. Hinayaan ni Lance si Conrad na bumalik pagkatapos niyang halos matapos ang pakikipag-chat sa kanya. Tinawag ni Lance ang 2 babaeng estudyante mula sa Sun Country, na naka-cross-eyed pa rin kay Lance. Ano ang iyong mga pangalan? Bakit naman kita sasagutin? Medyo hindi nasisiyahan si Lance na medyo hindi interesado ang 2 babaeng estudyante. Kayo ay nasa aking mga kamay, at nang ahas kayong maging hindi kawili-wili. Galing tayo sa Sun True Village, pagsisisihan mo. Bang! Talagang ayaw ni Lance na sundan ang kalokohan ng 2 babaeng internasyonal na estudyante, gusto na niyang iwanan ang mga ito para gamitin sila bilang kasambahay, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Sa isang sampal, napilayan ni Lance ang 2 babaeng estudyante mula sa Sun Country. Scram! Malamig na sabi ni Lance, bakit sila bibigyan ni Lance ng pagkakataon sa isang taong walang kamalay-malay sa sarili, buti na lang hindi siya si Talia, kung siya nga, pinatay na niya sila ng direkta. Ang 2 babaeng estudyante ay nabasag ng kanilang mga meridian at gumapang palabas ng mansyon ni Lance. Si Lance na lang ang natitira sa promising manor na ito. Nagplano si Lance na mag-recruit ng ilang bagong dayuhang estudyante para magtrabaho sa ilalim niya bukas at tumambay dito ng ilang buwan upang makita. Hindi ko alam kung kamusta na si Talia ngayon. Natarante si Lance, bakit siya naisip niya ng walang dahilan, tinanggihan niya ito ng hindi mabilang na beses sa kanyang nakaraang buhay, bakit siya naiisip pa rin niya ngayon.
Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at pinayagan ang kanyang sarili na pumasok sa cultivation. Nagsumikap si Lance na makapasok sa ikalawang antas ng innate domain kanina, naabot na ang pangalawang antas, ngunit mahirap lang na masira doon, si Lance ay nasusunog, gusto ko talagang pumunta at sumipsip ng ilang tao. Espiritual na enerhiya, upang ang tagumpay ay maging mas mabilis. Gayunpaman, sa kabila ng likas na domain, nang walang talian na tumulong sa kanya, si Lance ay mahirap sipsipin, at ang likas na domain, ay humigop ng hindi gaanong epekto. Ang Blackman Devil Snake na iyon sa araw, napakalakas, humigop ng hindi gaanong epekto, sa hindi bababa sa kailangang humigop ng 12-dosenang mga tulad, bago ang isang maliit na salpok. Ngunit upang patayin ang 12-dosenang mga hayop sa dagat, at napakalakas sa gayon, si Lance ay malamang na mapapagod at pagkatapos ay papatayin sa halip. Kaya, ang God-sucking Great Law ay labag sa langit, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Sa sandaling ito, ang prinsipe ng Sun Empire na kakaalis lang, ang Sun True Village, ay lumilipad patungo sa isang tiyak na manor. Your Imperial Highness, saan ka pupunta? Hindi ba tayo magnanakaw ng ari-arian ng iba? Ano ang pagnanakaw? Ang Lance na iyon ba ay iniisip niya na magiging ganito ang prinsipeng ito? Hindi, hahanapin ko ngayon si Kimura. Si Kimura ang pinakamalakas na dayuhang estudyante mula sa aking Sun Empire na dumating. Sa Star Ocean Academy, bagamat hindi siya isa sa aking mga tao, ako man lang ay isang prinsipe ng Sun Empire, ang prinsipe na ito ay ininsulto dito, kahit sinong mamamayan ng Sun Empire ay dapat tumayo. Hindi nagtagal ay dumating si Shiro sa isang manor. Your Highness, Shiro-san? What do you want from me? Sabi ng isang kahangahangang mukhang lalaki, ang kanyang tono ay hindi masyadong magalang kay Shiro-san, ngunit hindi rin siya mayabang, ang pinakasimpleng asal lamang. Kimura, hindi mo ba nakikita na namamaga ang mukha ko? Ah, Your Highness, anong nangyayari sa'yo? Kimura, kahit na hindi ka isa sa aking mga tao at hindi mo kailangang sundin ang aking mga utos, ako man lang ay isang prinsipe ng Sun Empire, at sa huli ay tapat ka sa Sun Empire kahit na sino ang iyong katapatan. Ngayon na ang aking prinsipe ay pinahiya ng North Empire. Isang basura ng bansa ang bumugbog at ninakaw ang aking asyenda, at ininsulto din ng taong ito ang aking Sun Empire sa pamamagitan ng pagsasalita. Ano ang masasabi mo sa iyong sarili? Ano ang dapat mong gawin? Nagulat si Kimura, nag-alinlangan, at sinabing, nagsasabi ka ba ng totoo? Kalokohan, kung hindi ka naniniwala sa akin, sumama ka sa akin para hanapin siya ngayon. Tumango si Kimura at nagsabi, kung totoo, ako, si Kimura, ay papatayin ang lalaking ito at ako ay magmumungkahi ng isang tunggalian laban sa kanya at papatayin siya sa yugto ng tunggalian. Ako, si Kimura, ay hinding-hindi papayag na may manginsulto sa imperyo ng araw. Sinabi ni Shiro-san ng may kasiyahan, Kimura, iuulat ko ang iyong katapatan sa Sun Empire sa Emperor, kaya ngayon sumama ka sa akin upang hanapin ang Lance na iyon at tingnan kung talagang manggahas siyang insultuhan ang ating Sun Empire. Mabuti. Naglilinang si Lance nang bigla niyang naramdaman ang isang malakas na lalaki na lumilipad. Iminulat ni Lance ang kanyang mga mata, at sa isang sulyap, nakita niya ang Sun True Village, na iniwan niya noon, at isang hindi nakikitang malakas na lalaki na lumilipad. Ang hindi nakikitang malakas na tao ay nasa ikatlong antas ng Innate Great Perfection Realm. Si Lance nahulaan na niya na ito ay ang tinatawag na Kimura, tila ang kapitbahay na Conrad ay nagpaalala lang sa kanya ng tama, ang asong prinsipe ng Sun Empire ay talagang pumunta upang hanapin si Kimura. Nakakalungkot lang na hindi kinuha ni Lance si Kimura sa kanyang mga mata. Lance, nasa mood ka pa rin para sa cultivation. Sigaw ni Shiro, nakatayo 7 o 8 metro sa harap ni Lance. Ngumuso si Lance, wala lang ako sa mood na magtanim, nasa mood din akong bugbugin ka. Tumingin si Shiro kay Kimura na nasa tabi niya, pagkatapos ay sinabi kay Lance, Lance, kung maglakas loob kang hindi igalang ang aking anak, hindi mo iginagalang ang Sun Empire sa pamamagitan ng hindi paggalang sa akin.
Sinadya ni Shiro-san na galitin si Lance sa pamamagitan ng pag-insulto ni Lance sa Sun Empire, at pagkatapos ay hayaan itong marinig ni Kimura, na gumawa ng aksyon kay Kimura. Ngumisi si Lance, banggitin mong muli ang kalokohan mong imperyo sa harap ko at magiging bastos ako sa iyo. Naglakas loob kang insultuhan ang ating Sun Empire. Sigaw ng Sun True Village. Isang bansa ng mga bala, kung hindi ka walang utang na loob, hindi ka karapat-dapat na insultuhan ko, Lance. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Kimura, kahit na wala rin siyang magandang pakiramdam kay Sir Okura, lalo na ang katapatan kay Sir Okura, ngunit kahit papaano ay tapat siya sa Sun Empire, at higit pa rito, isang mamamayan ng Sun Empire, nang makitang iniinsulto ni Lance ang Sun Empire, nagalit siya. Ang pangalan mo ay Lance. Galit na galit ni Kimura. Yes. Are you avenging this dog country's world son? Don't report your name yet. Mapangasar na sabi ni Lance, iniisip na natatakot siyang makahanap ng ika-22 na pwesto sa ilang listahan ng Diyos ng digmaan. Lance, maglakas loob kang insultuhan ang aking bansa at magpakita ng kawalang galang sa aking Sun Empire. Hahaha, hindi ako member ng Sun Empire mo, bakit ako magre-respeto? Bueno, Lance, sa simula ay hindi ako naniniwala na may maglalakas loob na manginsulto sa Sun Empire ng lantaran, ngunit ngayong nakita ko na ito ng sarili kong mga mata, kailangan ko ng paniwalaan ito, mabuti. Sinabi ni Lance, huwag kang maging mabait at walang katapusan, sabihin mo lang sa akin kung paano mo ito gustong mahulog. Ngumisi si Kimura, Lance, alang-alang sa Sun Empire, kukunin ko ang iyong buhay, bukas ay aapela ako sa Heavenly Star Pavilion at pupunta sa entablado ng dulang kasama ka, maghintay ka lang. Hahaha, teka lang, akala ko papatayin mo ako ngayon, pero kailangan ko pa pala maghintay bukas. Lance, hindi ako makikipag-away sa iyo ng pribado, kung gusto kong pumatay, gagawin ko ito ng lantaran sa entablado ng dulang. Pagkasabi nito, lumipad si Kimura. 715. Idiot. Tumawa si Lance sa isang dakot ng kahihiyan habang pinagmamasdan si Kimura na lumipad palayo. Hindi kaagad lumipad si Shiro-san kasama si Kimura, ngunit buong pagmamalaking sinabi kay Lance, bukas, hintayin mo ako. Lumipad si Lance. Bang! Sinampal ni Lance ang dibdib ni Shiro-san. Crack! Ang mga tadyang sa dibdib ni Shiro ay nabali ng ilang beses, at ang lalaki ay lumipad palabas ng mahigit 10 metro. Clown, tumalbog ka ulit sa harap ko, papatayin kita, ano ka ba? Lumipad din si Lance at tinapakan ang dibdib ni Shiro matapos siyang hampasin, dahilan para mamatay si Shiro sa sakit. Ikaw. Nakita na ngayon ni Shiro ang malungkot na mukha ni Lance, at napagtanto na ang taong ito ay talagang walang pakialam sa kanyang Sun Empire at sa totoo lang ay medyo natakot. Magwala. Si Lance ay nagbunsod ng sipa at sinipa si Shiro palabas ng manor. Kinabukasan, bago magising si Lance mula sa kanyang pagkakatulog, nagising siya sa sigaw ng isang lalaki sa labas. Kuya Lance, gising ka na ba? Kuya Lance. Umakyat si Lance, nagtanim hanggang gabi kagabi at natulog ng late ngayong umaga. Ang taong tumatawag sa kanya mula sa labas ay si Conrad na nakatira sa susunod na manor. Kuya Conrad, ano ang nangyayari sa umaga? Kuya Lance, may malaking nangyari, binigyan ka ng abiso ng tunggalian upang harapin ito, kung hindi mo ito haharapin ng higit sa 24 na oras, pagkatapos ay ipinapalagay na sumang-ayon ka sa tunggalian na ito, at si Star. Puwersang ipapadala ka ng Ocean Academy sa entablado ng dulang. Kuya Lance, alam mo ba kung sino ang taong gustong makipagduel sa iyo? Ito ay si Kimura mula sa Sun Country, na nirerango sa ika-22 sa War Gods list, ang ikatlong antas ng innate ang galing . Oh, alam ko, ako na ang bahala. Pumunta si Lance sa Heavenly Star Pavilion pagkatapos maghugas, dahil hindi niya alam ang daan, pinilit siya ni Brother Conrad na samahan siya. Tanong ni Lance, kung hindi ako sasang-ayon sa tunggalian, paano ito haharapin ng Heavenly Star Pavilion?
Ang Heavenly Star Pavilion ay titingnan muna ang iyong dahilan, kung ito ay dahil sa pagkakaiba ng mga kaharian, maaari kang tumanggi, kung lahat tayo ay nasa iisang kaharian at hindi maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa upang harapin ito, kung gayon kailangan mong pumayag ka kahit hindi. Pagdating sa Heavenly Star Pavilion, ang malakas na lalaki na tinawag na Long Tianya mula kahapon ay nagtanong, Lance, mayroong isang lalaki na tinatawag na Kimura na gustong makipag-duel sa iyo, ang dahilan ay iniinsulto mo ang kanyang imperyo at sinalakay din ang araw. Ang prinsipe ng Empire, si Kimura, mayroon ka bang anumang bagay na kailangan mong ipagtanggol sa bagay na ito, kung hindi mo pa nagawa ang anuman sa mga ito, maaari mong matapang na kausapin ako. Umiling si Lance, no need to tell me, I did. So, totoo ang sinabi ni Kimura. Tama. Well then, ang dahilan niya kung bakit niya gustong makipag-duel sa inyo ay na-establish na, ngayon ay maaari mo nang tanggihan ang tunggalian na ito, hindi mo magagawang tanggihan ang tunggalian na ito ng walang valid na dahilan. Hindi na kailangang tumanggi, sumasang-ayon ako, kailan ang tunggalian? Tanong ni Lance. Kahit kailan mo gusto, hinihintay ka na ni Kimura sa Duel Platform number 1 sa madaling araw, pumunta ka na lang doon sa loob ng 24 na oras, Lance, good luck. Kaka-rating mo lang sa Star Ocean Academy at ikaw, nabigyan ka na ng duling book, malungkot ka rin. Ngumiti si Lance, Senior, hindi ako nalulungkot. Sige, pagkatapos ay pupunta ako sa yugto ng dulang ngayon. Lumabas si Lance sa Heavenly Star Pavilion. Si Conrad ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, masyado kang tuyo, sigurado ka bang hindi ka papatayin ni Kimura? Patayin mo ako kung gusto mo. Kung mapatay ako, ibig sabihin hindi ako magaling na estudyante. Ngayon, pumunta tayo sa yugto ng dulang. Marami akong gagawin ngayon. Kailangan kong maghanap ng mga lalaki. Dumating si Lance sa yugto ng dulang, at sigurado, naghihintay na si Kimura sa entablado ng dulang, at marami ring tao sa paligid ng yugto ng dulang. Nandito na si Lance. Ang mga nanonood ay nakatingin kay Lance. Direktang lumipad si Lance sa numero 1 yugto ng dulang. Lance, hindi ko inaasahan na darating ka ng ganoon kabilis, well, mabilis tayong makipaglaban. Binunot ni Kimura ang kanyang espada. Sinabi ni Lance, mayroon akong limitadong oras, bilasan mo. Nagmamadali ka bang mag-reincarnate? Well, tutuperin kita, kahit anong bilis mo gusto. Sabi ni Kimura. Sa pulutong ng mga manunood, sumigaw si Sir Omire, Kimura, putulin mo ang kanyang ulo, kung hindi ay mahihe ka sa imperyo. Buzz! Napatay si Kimura gamit ang isang espada, napakabilis talaga nito. Hindi inilabas ni Lance ang kanyang espada, ni hindi niya inilabas ang kanyang talam. Ginamit ni Lance ang kanyang lullaby kay Kimura, noong nakipag-duel siya sa Sea Beast noon, hindi niya ito magagamit dahil hindi naapektuhan ang Sea Beast ng kanyang oyayi. Ngayong nakikipag-duel siya sa isang tao, kailangan niyang subukan ang kapangyarihan ng kanyang oyayi. Biglang huminto si Kimura sa pag-atake, ang kanyang mga mata ay naging mapurol, at ang espada sa kanyang kamay na orihinal na pumapatay kay Lance ay nahulog sa lupa. Nagulat at natuwa si Lance, Damn, my lullaby, napakalakas nito, gosh, natatakot akong hindi ito mas mahina kaysa sa Heavenly Devil Art ni Thalia, isang ikatlong antas ng innate perfection, na inatake ko ng ganito, hahaha. Sinabi ni Lance, Kimura, lumuhod ka para sa akin. Lumuhod si Kimura, ang kanyang kamalayan ay ganap na nabighani ni Lance. Ang lahat ng mga nanunood ay hanggal. Ito ay mesmerism, si Lance ay nakakagawa pa nga ng mesmerism, at parang napakalakas nito. Damn it! Is there any heavenly justice? Kahapon sobrang lakas na ng martial arts skills niya, pero nagagawa pa rin niya ang mesmerism. Ang mga nanunood ay napuno ng inggit at puot habang nakatingin sila kay Lance. Sumigaw si Shiro-san, Kimura, bumangon ka, patayin mo siya. Tumangala si Lance kay Shiro at nagutos kay Kimura, umakyat ka, saluhin si Shiro sa entablado ng dulang at bigyan mo ako ng magandang bogbog hanggang sa siya ay mamatay. Oo.
Agad na itinaas ni Kimura ang kanyang ulo at lumipad patungo kay Shiro-san. Ah! Sa isang sandali, si Shiro-san ay nasalo ni Kimura at itinapon sa entablado ng dulang. Bang-bang! Si Shiro ay tinamaan ng husto ni Kimura kaya itinanggi siya ni Kimura na parang may sakit sa baka. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumipad pababa mula sa entablado, ang lalaking ito ay isang late innate foreign student. Tumigil ka na sa pakikipaglaban, Kimura, kung papatayin mo si Shiro tapos na ang pamilya mo, ang mga magulang mo, mga kapatid mo, lahat sila ay naghihintay na pugutan ng ulo. Sigaw ng taong lumipad pababa. Gayunpaman, hindi huminto si Muyaro, at ang kanyang mga salita ay hindi nagpasigla kay Muyaro na mabawi ang kanyang espiritu. Walang magawa, lumingon ang taong iyon kay Lance at sinabing, itong nakatatanda, bakit hindi ka maawa at lumibot, at talagang hayaan si Kimura na patayin ang prinsipe, matutuwa ka ba? Makukuha mo ang buong pamilya ni Kimura pinatay, sana maawa si Senior. Napabuntong hininga si Lance, maawa ka sa akin, para matuto mula kay Thalia, walang awa na puso, ang buong pamilya ni Kimura ay pinugutan ng ulo ng Sun Empire, wala siyang kinalaman. I beg Senior to be merciful, spare them. Lumuhad ang lalaki. 716. Tiningnan ni Lance ang dagwang Sun Prince na tila naghihingalo, habang si Kimura ay may demented na mga mata pa at galit na umaatake. Senior, please spare them. Yumuko ang lalaki at nagmamakaawa. Tanong ni Lance. Bakit ka nakikiusap sa kanila? Miyembro rin ako ng Sun Empire, humihingi ng awa mula sa aking hinalinhan, kung mapatay ni Kimura ang 30 prinsipe ng Sun Empire, lahat ng kanyang pamilya ay pupugutan ng ulo, 12 ng buhay humihingi ng awa mula sa aking nauna. Tumingin si Lance, at sigurado, malapit ng patayin ang Sun Realm. Senior na nagbibigay ng awa. Napabuntong hininga si Lance, kaya lang, si Lance ang orihinal na nagnakaw sa bahay ni Shiro at pagkatapos ay nagdulot ng sunod-sunod na pangyayari, kung hindi pa rin nagpapatawad si Lance sa sandaling ito at hinayaan si Kimura na patayin si Shiro, pagkatapos ay naramdaman ni Lance na siya ay hindi masyadong marami. Halatang halata na siya ang unang nagnakaw sa bahay, nagalit sa iba, at nauwi sa pagpatay sa kanila, pati na rin nasangkot sa pagkamatay ng pamilya ni Kimura, si Lance pa rin ba ang matuwid na Wind Lightning? Ano ang pagkakaiba ng ganitong uri niya at ng bruhang si Thalia? Naisip ito ni Lance at dinasarmahan ang kanyang kaakit-akit na pag-atake kay Kimura. Bumalik sa katinoan si Kimura. Si Shiro-san ay namamatay na, malapit ng patayin ang buhay niya. Anong nangyayari? Nagulat si Kimura. Abala sa pagpapaliwanag ng ilang bagay ang katatapos lang nakiusap sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin si Kimura kay Lance, naisip lang niyang patayin si Lance, ngunit ngayon ay tumingin siya kay Lance na iniisip kung gaano katawa-tawa ang ideyang iyon. Ngumuso si Lance, Kimura, kahit na ikaw ay karapat-dapat na patayin ako, katawa-tawa, orihinal na gusto kong patayin mo ang Sun True Village at pagkatapos ay papatayin kita, papatayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, ang dayuhang estudyanteng ito mula sa Arrow Empire tulad ng pagbaba mo para makiusap sa akin na palayain ka para hindi ko mapugutan ng ulo ang buong pamilya mo ng Sun Empire, at pinakawalan lang kita dahil buong puso niyang nakiusap sa akin. Ibinaba ni Kimura ang kanyang ulo at nahihirapang sinabi, salamat. Si Kimura ay ganap na wala sa galit, ano kaya ang init ng ulo niya sa isang taong napakalakas sa mesmerism, hindi na niya kailangan pang gumawa ng kahit ano para pangalagaan siya, at kasabay nito, ginamit din niya ang kanyang kamay upang patayin ang Sun True Village, ang gayong tao ay hindi isang bagay na maihahambing niya. Ngayon, malinaw na kay Kimura kung bakit walang pakialam si Lance sa prinsipe ng Sun Country at nang ahas na insultuhan ang Sun Country, dahil, siya ay malakas talaga. Nakita ni Lance na si Kimura ay nagpasalamat din sa kanya, at ang pag-aatubili sa kanyang puso ay bahagyang naalis, tila ang Kimura na ito, ay lubos na nakakaalam sa sarili. Bahagyang sumengot si Lance at direktang lumipad palayo.
Tumingin si Kimura sa naghihingalong Shiro, na nahulog sa entablado ng dulang, na may matinding takot, kung talagang papatayin niya ang prinsipe ng Sun Empire, kung gayon ang kanyang buong pamilya ay matatapos, kahit na si Lance ang tunay na may kasalanan, ngunit ang pagkabigo niyang protektahan siya ay sapat para uminom siya, bukod pa, pinatay pa rin siya ng sarili niyang mga kamay. Tiningnan ni Kimura ang yumaong likas na lalaki na nakatayo sa tabi niya at sinabing, "Salamat. No need to thank me. Buti na lang maswerte ka, itong si Lance ay medyo madaling kausap, kung isa siyang bayolenteng tao, wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang pamilya mo. Anyways, thanks." Hindi ko akalain na ganoon kalakas si Lance, nasa unang level pa lang siya ng innate great perfection, pero hindi ko talaga kayang talunin ang kanyang bewitchment technique. Kahit hindi niya gamitin ang pagiging makulit niya, baka hindi mo siya matalo, kahapon, nandito siya. Pumatay ng dalawang Sea Beast na magkasunod, ang White Armored Sea Lion at ang Black-Man Devil Snake. Ang White Armored Sea Lion, baka kaya mong lumaban, pero baka hindi mo mapanalunan ang White Armored Sea Lion, at ang Black-Man Devil. Ahas, siguradong hindi kayo magkatugma. Ano? Labis na nagbago ang mukha ni Kimura, ngayon lang niya naisip na kung hindi ganoon kalakas ang nakakatuwang diskarte ni Lance, paano siya nahuhulog ng ganito, gayunpaman, sa pagkakataong ito ay narinig niya na pinatay ni Lance ang puting Armored Sea Leon at ang Black-Man Devil Snake. Si Kimura ay nabigla, alam na niya sa kanyang sarili na kahit gumamit si Lance ng martial arts, hindi siya magiging laban, dahil, si Kimura ay hindi man lang ng ahas na hamanin ang puti. Nakabaluti si Lion, pabayaan ang Black-Man Devil Snake. Umalis si Lance sa entablado ng duling at kukuha ng dalawang kamay ngayon, kung hindi, si Lance na naninirahan mag-isa sa napakalaking manor ay kakaibang walang kahulugan. Si Conrad ay sumugod kay Lance dahil, siya ay lubos na sumamba kay Lance, gusto niyang sundan si Lance, at gusto rin niyang sambahin si Lance bilang kanyang malaking kapatid. "Kuya, tanggapin mo ang tuhod ko." Hindi ko kukunin. "Kuya talaga, hindi ako nagbibiro, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang pumatay sa White Armored Sea Lion at sa Black-Man Devil Snake kahapon, at napakalakas ng nakaka-mesmerizing technique mo, kuya, please don't maawa ka sa akin, matapang na kunin ang aking tuhod." Sabi ni Conrad sa walang tigil na paraan. Sa oras na ito, biglang may boses na nagmula sa kanyang tabi, "Dahil nakamamatay ang mga tao, kunin mo na lang, hindi masamang magkaroon ng isa pang nakababatang kapatid na lalaki." Lumingon si Lance at hindi man lang napansin kung sinusundan siya ni Talia. Medyo nagulat si Lance, ang kakayahan ng bruhang ito sa pagtatago ay talagang makapangyarihan, napakatahimik. Nagulat si Conrad at napasigaw, "Sino ka at kailan ka sumunod sa likod ko?" Ngumuso si Talia, "Karapat-dapat ka lang na sundan kita." Napahiya si Conrad. Si Talia ay sinadya na sundin si Lance, hindi siya sinusundan, at hindi siya karapat-dapat na sundin si Talia. Sinabi ni Lance, "Talia, bakit mo ako hinahanap? Ano ang iyong ginagawa sa pagitan ng kahapon at ngayon?" "Wala lang, Lance, ito ang iyong kapatid na nagpapainit sa kama, maganda." "Talia, walang masama sa aking sexual na oryentasyon, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan." "Hahaha, wala akong oras sa mga tanong mo, tinatanong lang kita, may nakita akong interesting, gusto mo bang sumali?" "Ano ang kawili-wili?" "Natuklasan ko na sa timog kanlurang bahagi ng tubig ng Star Ocean Academy, ilang 10,000 milya ang layo, mayroong Water Ape Kingdom sa ilalim ng dagat, at syempre, ikaw ay maaaring puno ng panganib. O pwede kang mamatay dyan. Tubig Ape." Nagulat ang Conrad sa tabi niya, ngunit sinabi niya, "Brother Lance, huwag na huwag kang pumunta doon, isa ito sa mga ipinagbabawal na lugar na itinakda ng Star Ocean Academy, at ang mga pumupunta doon ay hindi pa nakabalik ng buhay." "Kuya Conrad, anong nangyayari?" "Kuya Lance, ang dagat na iyon ay teritoryo ng Water Ape Clan. Sa buong panahon, ang Water Ape Clan ay nagtayo ng napakalaking Water Ape Empire doon, hindi tayo pwedeng pumunta doon ng basta-basta hindi man lang tayo makakababasa sa ilalim ng dagat, pabayaan ang Water Ape Empire."
Ang water ape na iyon ay katulad ng tao, ngunit sila ay katulad ng isang mas mataas na martial civilization. Naunawaan ni Lance na malamang na walang kabuluhan si Talia sa Star Ocean Academy at gustong pumunta sa ibang lugar sandali. 717. Talia, ano ang pakay mo sa pagpunta sa lugar na ito? Halatang hindi ka sapat para makapasok sa ganoong lugar. Lance, wala kang lakas ng loob na pumunta. Hindi naman sa I don't dare, pero I haven't found the point of going there yet. And if there are any treasures there, and they were very tempting, I would consider it. But right now, it's just going to satisfy curiosity, at para masatisfy ang curiosity, hindi ko isasaalang-alang ang pagpunta sa isang lugar kung saan ako mamamatay ng 100% of the time. Napakawalang gana. You have the guts to go yourself. Tumitig si Talia sa depresyon, sa katunayan si Talia ay hindi nang ahas na pumunta, kaya't inimbitahan niya si Lance na maging matapang, kung si Lance ay maglalakas loob na pumunta, siya ay nakipagsapalaran, ngunit tulad niya, si Lance ay hindi nang ahas upang pumunta alinman. Sinabi ng Conrad, Brother Lance, kung talagang ayaw mong manatili sa akademya at gustong mag-adventure, maaari kang mag-apply sa akademya upang sumali sa Sea Beast Squad at pumunta sa ilalim ng dagat upang manghuli ng mga sea beast. Kung gayon, ikaw ay nasa gilid ng buhay at kamatayan, at ang iyong pakikipagsapalaran ay hindi lamang makikipagduel sa mga sea beast isang beses sa isang buwan, ngunit maaari ka ring makipagduel sa mga sea beast araw-araw. Bakit pumunta sa isang ang Water Ape Empire na napakalayo, kahit na ang pinakamalakas na lampas sa likas, hahanapin mo lamang ang kamatayan kung pupunta ka, hindi pa banggitin na ang Water Ape Empire ay sumasaklaw ng napakalayo sa kabila ng dagat. Tumango si Lance at sinabing, paano sasali ang Sea Beast Squad? Pumunta ka lang sa Heavenly Star Pavilion at mag-apply. Kung gayon bakit hindi ka pumunta? Tanong ni Talia. Ako, sa totoo lang, I don't dare to go. Masyadong mataas ang mortality rate, mag-isip-isip kayo, pumunta sa ilalim ng dagat para manghuli ng halimaw sa dagat ay ang manghuli ng buhay, ito. Ay malayong mas mahirap kaysa sa pagpatay ng isang hayop sa dagat, higit pa, muli sa ilalim ng dagat, sa teritoryo ng hayop sa dagat, kung makatagpo ka ng isang grupo ng mga hayop sa dagat, kung ikaw ay mabagal na tumakas, malamang na wala may natitirang buto, paano ako maglalakas loob na sumali? Sinabi ni Lance, si Beast Squad, medyo interesado ako. Sa isang nguso, tumalikod si Talia at naglakad palayo, kinansela din ni Talia ang kanyang mga plano para sa Water Ape Empire, mukhang magaling ang si Beast Squad, iniisip na niyang sumali. Sinabi ni Lance, Brother Conrad, iiwan na kita, hindi pa huli ang lahat, pupunta ako sa Heavenly Star Pavilion para magtanong tungkol sa pagsali sa si Beast Squad. Gusto mo talagang sumama Kuya Lance, bakit mo istorbohin ang buhay mo, hindi talaga biro. Haha, Kuya Conrad, hindi mo ba sinabi na gusto mong tumambay sa akin, kung gusto mo talaga akong magpaluhod, samahan mo ako sa Sea Beast Squad. Naabutan ni Lance si Talia, maaaring hulaan ni Lance na si Talia ay pupunta sa Heavenly Star Pavilion. Lance, ipinapayo ko sa iyo na huwag maging pabigla-bigla, kalahating talampakan na ako sa Unity Realm, at wala na akong kalaban sa Star Ocean Academy, kaya nakakasawa ako at naisipan kong pumunta sa ibang lugar para magsaya. At ikaw ay nasa unang antas pa lamang ng innate great perfection, hindi ka sapat na malakas upang mahawakan ang ganoong kalaki, ipinapayo ko sa iyo na huwag maging pabigla-bigla, maghintay hanggang sa makapasok ka sa tuktok ng innate great perfection realm, pagkatapos ay sumali sa Sea Beast Squad. Sabi ni Talia. Inimbitahan mo lang ako sa ilang Water Ape Empire, pero ngayon pinapayuhan mo pa akong huwag sumali sa Sea Beast Squad, anong klaseng mentalidad ito? Hindi kita paprotektahan. Sinong gustong protektahan ka, katawa-tawa? Wind Lightning? Tinitingnan mo ito ngayon na parang ibang-iba ito sa dati, well. Napangiti si Talia ng may pagmamalaki. Anong ibig mong sabihin? Kung saan iba? Once you were to me, you were rejecting people's eyes,
pero bakit hindi na ganyan ang tingin mo sa akin ngayon? Hahaha, Windy, don't tell me na crush mo ako, it's ironic. Nakakatawa, mayroon pa rin akong 3 salita para sa iyo tulad ng dati, 3 salita, hindi gusto. This is best. Baka malungkot ka ulit pagkatapos mong itakwil sa akin, sa mundong iyon, bulag ka at hindi mo ako nakikita, sa mundong ito, hindi nakapakipakinabang na makita mo ako, originally ako at ikaw, still gusto kong magkabalikan tulad ng dati, pero, ngayon sa mundong ito, ikaw lang ang makakausap ko, napagdesisyonan ko na lang na huwag kang lalabanan. Haha, wala akong pakialam, kahit talikuran mo ako, baka wala kang magawa sa akin, kilalang kilala kita, makapangyarihan ka, walang iba kundi ang enchantment mo, and those malevolent-hearted sorcery. Maliban doon, sa usaping martial arts, napakalayo mo sa akin, sa totoo lang, makapangyarihan ka lang sa mga sidesteps na iyon. Kaya naman, hinding-hindi mo may kukumpara ang aking little junior sister, my little junior. Ate, the heroine goddess, paano mo maihahalin tulad ang bruhang ito sa'yo, minsan ang mga pagbabago sa dagat, maliban sa bundok ng mangkukulam ay hindi ulap, hindi ako mai-inlove sa'yo, wala ka. Mag-alala. Shoo! Biglang itinutok ang isang kutsilyo sa harap ni Lance, galit na sinabi ni Talia, huwag mong banggitin sa akin ang iyong nakababatang kapatid na babae, o papatayin kita. Naku, wag mo nang banggitin, wala ako sa mood para mairita ka. With your little junior sister naiirite niya itong prinsesa. Talaga. Saka bakit ka nagiging emosyonal kapag nababalitaan mo ang tungkol sa kapatid ko? Hahaha, Wind Lightning, kung hindi mo siya pinuprotektahan sa bawat oras, pinutol ko na ang maliit na asong iyon sa 1,000,000 piraso, sa harap ko, ang maliit na asong iyon ay hindi mabata. She's a few years younger than you, and you are good at it. Wait until she grow in strength and who's stronger and who's weaker, then we'll decide. Well, Wind Lightning, gusto kong kalimutan ang dating sama ng loob, ngunit pinilit mo akong gawin iyon. Malamig ang tingin ni Talia. Kinilig si Lance, sa totoo lang, takot talaga si Lance sa kanya. Ang titig na iyon ngayon lang, ang dahilan kung bakit kinilig si Lance ay dahil naalala niya ang nakaraan, dahil talagang gagawin niya ang lahat Sige. Talia. Banibiro lang kita. Ano pa ba ang silbi ng pagiging seryoso? Ngayon sa mundong ito, tayong dalawa lang ang makakapag-usap ng maayos, at wala nang babalikan, kaya bakit ka mag-abala? Ikaw ang nagpagawa sa akin. Sige. Binabawi ko lahat ng sinabi ko sa'yo, nakalimutan ko pa nga ang senior sister ko ngayon, not to mention that grudge with you. Ngumuso si Talia at binawi ang kanyang kutsilyo. Bumantong hininga si Lance sa loob-loob, hindi dahil natatakot si Lance sa kanya, ngunit kung talagang gusto ni Talia na gumawa ng kaaway sa kanyang walang prinsipyong paglapit, ang mga kamag-anak na iyon ni Lance ay itinuturing na tapos na, Bella, Elsa, Kent, malamang na walang makakatakas sa kanila. Walang kumpiyansa si Lance na mapipigilan ang kanyang walang prinsipyong mga aksyon, dahil napakahusay niya sa aspetong ito ng sidestepping, si Lance mismo ay nasa isang kawalan, tulad ng isang kaaway, isang bangungot. Bukod dito, ito ay ang lahat sa nakaraan, kaya kung ano ang punto ng dueleng sa mga ito ngayon. Kaya naman, mas gugustuhin ni Lance na aminin ang pagkatalo, ayaw niyang makasali, ang relasyon ay itinuring na bahagyang mas mabuti, at ngayon ay ibinaling na nila ang kabilang pisngi, masyadong walang kabuluhan, ayoko nang maging magkaaway. Hindi na nagsalita ang dalawa, at isa-isa silang nakarating sa Heavenly Star Pavilion. 718. Para saan? Nabalitaan kong may Sea Beast Squad, gusto kong sumali. Diretsong sabi ni Talia. Nako, Sea Beast Squad? Hindi lahat ay makakasali. Una sa lahat, napakataas ng mortality rate, 10 tao ang sumali, pagkatapos ng 10 taon, natatakot ako na 5 na lang ang nabubuhay, kailangan ng 1 tao. With great courage to join. But I look at you guys, parang wala kayong ganyang courage.
Ngumuso si Talia, naparito ako para sumali sa sarili kong inisyatiba, bakit iniisip mo na wala akong ganitong uri ng lakas ng loob? Sabi ng malakas na lalaki mula sa Heavenly Star Pavilion, kasi, sa puso mo, naniniwala ka na siguradong hindi ka mamamatay, kaya nga sumama ka, imbes na sumama ka lang dahil handa ka sa posibilidad na mamatay sa anumang oras, may napakalaking pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa, bumalik ka at pag-isipan ito. Paano ka, Lance, hindi ka ba nakipagduel kay Kimura? Bakit ka tumatakbo pabalik? Nako, Senior, gusto ko ring sumali sa Sea Beast Squad. Hindi lahat ay maaaring sumali sa Sea Beast Squad, hindi mo pa natutugunan ang mga kondisyon. Ano ang mga kondisyon? At least maabot mo ang pangatlong antas ng innate great perfection, nasa unang antas ka pa lang, kaya hindi mo pa naaabot ang iyong mga kondisyon, kaya bumalik kayong lahat. Umalis sina Lance at Talia sa Heavenly Star Pavilion. Ngumuso si Talia, sino ang gustong sumali sa Sea Beast Squad, bababa ako sa dagat ng mag-isa. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Talia, sinabi sa iyo ng mga tao na bumalik at pag-isipan ito, natural na mayroon silang mga dahilan, marahil ang ilalim ng dagat ay talagang isang napakadelikadong lugar. Lance, bababa ako ngayon sa dagat, pupunta ka ba o hindi? Naiintindihan ko na hindi ka nangangahas na pumunta sa Water Ape Empire, ngunit kung hindi ka manggahas na pumunta sa dagat para sa isang pakikipagsapalaran, kung gayon ano ang pagkakaiba mo sa Conrad na iyon, pareho silang walang kwentang lalaki. Sabi ni Lance, no need to irritate me, syempre pupunta ako, pero ayaw kong sumama sa'yo. Bakit ayaw mong sumama sa akin? Gusto kong pumunta mag-isa, sabi ni Lance. Okay, Lance, ibilang mo na may lakas ng loob? Well, kung ganoon, pupunta rin ako mag-isa, paalam. Good luck. Lumipad si Talia, naisip ni Talia na si Lance ay hindi nang ahas na pumunta, ngunit hindi inaasahan na gusto niyang pumunta ng mag-isa, na hindi inaasahan sa kanya. Huminga ng malalim si Lance at napabuntong hininga, kaya lang, pumunta muna tayo sa ilalim ng dagat para tuklasin ang sitwasyon, kailangan ko ng kasiyahan ngayon. Gayunpaman, bago ako pumunta sa dagat, kailangan kong palitan ang aking mga sandata, ang aking espada at espada ay napakakaraniwan, kailangan kong humanap ng paraan para makakuha ng magandang sandata, at hindi ko alam kung ang Shanghai Academy ay may arsenal ng armas. Tatanungin ko si Igor, kasama ang mga koneksyon ni Igor, I'm sure makakapunta ako sa weapons depot at kumuha ng 2 armas. Ginawa ni Lance ang sinabi niya at agad na pumunta sa tahanan ni Igor. Sa orihinal, kukunin ni Lance ang ilan sa kanyang mga tauhan ngayon, ngunit nang istorbohin siya ni Talia, sinira niya ang koleksyon ng kanyang mga tauhan. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuting huwag ng pakialaman ang mga lalaki sa ngayon, pumunta si Lance sa Star Ocean Academy upang magsanay, at ang pagpapahusay sa kanyang lakas ay ang pinakamahalagang bagay. Dumating si Lance sa isang villa area, ang villa area na ito ay tinitirhan ng mga staff ng Star Ocean Academy, at isang villa sa hindi kalayuan ay ang kay Igor. Nang dumaan si Lance sa isang partikular na villa, nakakita siya ng isang pamilyar na figure na nakaluhod sa pasukan ng villa na iyon. Uy, hindi ba ang taong nakaluhod sa harap ng pinto ay si Igor? Bakit siya lumuluhod sa harap ng villa ng isang tao? Natarante si Lance sa loob, si Igor ay napakalakas sa isip ni Lance. Ang nasa tuktok ng gitnang Unity Realm, bakit siya luluhod sa harap ng villa ng ibang tao sa napakababang paraan? Si Lance ay hindi kaagad lumipad, pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maluwalhating bagay na gagawin, at ito ay magiging kaiyahiya para kay Igor na malaman. Si Lance ay nanunood mula sa malayo, na orihinal na hahanapin siya. Sa sandaling iyon, sumigaw si Igor, Senior Omar, pakiusap. Si Lance ay nakamasid sa malayo nang hindi umiimik, alin ang Senior Omar. Napakalakas ba niya? Talagang nagpaluhod ito kay Igor. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas ang isang taong nakadamit tulad ng isang disipulo at sinabi kay Igor, sinabi ng aking Panginoon na ang lawa sa harap nito ay tuyo, kaya pumunta ka sa dagat at kumuha ng tubig upang punan ang lawa, at pagkatapos ay isaalang-alang ito.
Bagay. Fine. Basta't makakatulong ako, not to mention one pond, kahit 100 pond, I'll go fetch water to fill them myself. Agad na kumuha ng balde si Igor at talagang nilayon niyang punuin ang isang pond na ganito ang laki na may tubig. Hindi napigilan ni Lance at lumipad pataas. Senior Yegor. Ah, Lance, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Senior Yegor, may hahanapin lang ako sayo. Oh, ikaw? Wala kang nakita ngayon lang. Si Igor ay mukhang napahiya, umaasa na si Lance ay walang nakita, kung hindi, ito ay medyo nakakahiya. Sinabi ni Lance, nakita ko ang lahat, Senior Yegor, bakit mo tinatapakan ang iyong sarili? Sige, Lance, hindi mo naiintindihan? Hindi ako libre ngayon, bumalik ka muna. Lumipad si Igor. Hindi na bumalik si Lance, tiningnan niya ang bilya at agad na lumipad. Kailangang itanong ni Lance kung ano ang nangyayari. Knock knock. Hindi na pinilit ni Lance ang kanyang pagpasok, ngunit magalang pa ring kumatok sa pinto upang hindi magdulot ng anumang hindi pagkakaunawaan. Hindi nagtagal, lumabas ang isang mukhang alagad at nagsabi, pinapapunta ka sa irigasyon ng tubig dagat, sino ka? Sinabi ni Lance, ako ay kaibigan ni Igor. Ano, naparito ka ba para makiusap din para kay Igor? Huwag mong sayangin ang iyong lakas, hindi madaling papayag ang ating Panginoon na gamutin siya. Treatment. Tumibok ang isip ni Don, pero mukhang hindi naman ito puwersa. Hindi mo malalaman, di ba? Si Igor ay walang kakayahan sa pakikipagtalik, noong siya ay bata pa, siya ay nag-practice ng kung fu at nagsawang ng kanyang mga meridian, ang ilalim ay wasak, sa mundo ngayon, ang aking Panginoon lamang ang maaaring gumamot sa kanya. Naiintindihan na ni Lance ang nangyayari, hindi nakakagulat na napahiya si Igor. Uye, tanungin ko kung ilang grades ng Healing Master ang master mo. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga grado ng manggagamot, dahil ang problema ni Igor ay hindi isang manggagamot na dalubhasa sa lugar na ito ng mahihirap na sakit, kahit na 13 o 14 na grado, tanging ang aking Panginoon ay isang propesyonal na manggagamot na dalubhasa sa lugar na ito. Kung may ibang paraan si Igor, luluhod ba siya sa harap ng pinto ng aking Panginoon sa loob ng maraming dekada? Mga dekada, ilang dekada nang nakaluhod si Igor, ang iyong trash master, pero hindi mo man lang ginagamot ang isang tao, sobra na. Galit na galit si Lance, ang ganitong uri ng tao, na nananakot na parang siya lang ang nag-iisa. Maaari, at pagkatapos ay hindi mapakali ang toro. Sobrang sobra. Ha. Sobra-sobra? Sinong hahayaan ang master ko lang sa mundo ang makakalutas ng problema para sa kanya? Pribado na sinabi ng master ko, marahil, iisipin lang ni Igor na gumawa ng hakbang kung patuloy siyang luhad sa loob ng 20 taon. Bakit? Bakit masyadong target ang isang tao? 719. No why? Ayaw ng master ko kay Igor, na hinayaan siyang maging inconsiderate na tao, mas gusto ng master ko na hayaan siya, magkaroon ng magandang asawa pero wala siyang magawa, hahaha. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata sa pag-iisip at tila may narinig, sinabi ng taong ito na si Igor ay walang kakayahang umunawa ng mga bagay-bagay at pagkatapos ay sinabi na siya ay bahagyang hinayaan si Igor na magkaroon ng magandang asawa, at ang implikasyon ay ang Panginoon ng taong ito ay dapat pinagnanasaan ni Igor ang asawa ni Igor. Kung si Igor ay may sapat na katinoan para ayalay ang kanyang asawa sa loob ng isang gabi, o maglaan ng ilang buwan, nalutas na sana niya ang problema para sa kanya. Dapat ay hindi alam ni Igor ang pahiwatig ng kabilang partido, o alam ngunit hindi, sa paghusga sa pagganap ni Igor, 9 sa bawat 10, ang Panginoon ng lalaking ito ay hindi napunit ang kanyang mukha upang direktang magpaliwanag, kaya si Igor ay walang kabuluhang patuloy na lumuhad at nagmamakaawa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kabilang partido ay nakagawa na nagpahiwatig na gusto nilang italaga niya ang kanyang asawa bago nila ito isaalang-alang. Ngumiti si Lance, maaaring may iniisip ang iyong Panginoon tungkol sa asawa ni Igor. Huwag kang magsalita ng kalokohan, hindi naman sinabi ng amo ko, huwag mong sirain ang reputasyon ng amo ko.
Ngumuso si Lance, gusto kong makita kung ang iyong Panginoon lang ba talaga sa mundo ang makakagamot kay Igor. Kung gayon, dapat kang magmadali at maghanap ng isang makapangyarihang manggagamot at tingnan kung makakahanap ka ng isa. Kung makakahanap ka ng isa, si Igor ay nakahanap na ng isa sa kanyang sarili. Sa lakas ni Igor, natatakot ako na hinanap na niya ito kahit saan. Sinabi ni Lance, hindi ako magsisinungaling sa iyo, ako ang Healing Master, 10th grade Healing Master na si Lance. Hahaha. Ikaw. 10 pints. Tama. Kahit na ikaw ay isang ika-10 baitang manggagamot, kung saan ang aming Panginoon ay isang ika-12 baitang manggagamot, ang aming Panginoon ay dalubhasa sa anumang mahirap na sakit. Sinabi ni Lance, okay, mabuti iyon. Anong gusto mo? Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na hahamunin ko siya, hindi hihigit sa anupaman, tanging ang sining ng pagpapagaling ng mahihirap na sakit, hayaan mong maghanda ang iyong Panginoon, pupunta ako sa His Excellency's War Letter of the Celestial. Bituin. Lumipad si Lance. Nagalit si Lance sa amo ng lalaking iyon, labis siyang binubuli, kaya matatalo siya ni Lance sa publiko sa mga medikal na sining, para ipakita sa kanya na hindi siya ang pinakamagaling pagdating sa mahirap at sari-saring sakit. Siyempre, si Lance ay isang 10th grade healer, habang ang kabilang partido ay nasa ika-12 baitang, kung ihahambing ito sa paggamot sa mga sugat sa labanan, tiyak na mas mababa si Lance. Gayunpaman, kung ihahambing ito sa paggamot sa mga komplikasyon, si Lance ay hindi nangangahulugang matatalo sa kanya, ang mga komplikasyon ay bahagyang-bahagyang, at ang mga manggagamot na nag-aaral lamang kung paano gamutin ang mga sugat sa labanan, marami sa kanila ay hindi magaling. Ang mga pasyente ng mahirap at iba't ibang mga sakit ay kakaunti at hindi sikat, hindi maraming mga manggagamot ang gumugol ng maraming enerhiya upang magsaliksik sa direksyong ito. Nagkataon lang na ang pagsasaliksik ni Lance sa lugar na ito ng mahirap at sari-saring mga sakit ay medyo malalim, dahil ang tiyuhin ni Lance, sa kanyang nakaraang buhay, ay napakahusay dito, at si Lance ay likas na magaling din dito. Siyempre, hindi dahil magaling si Lance sa aspetong ito, ngunit sa kabilang banda, hindi siya magaling sa mga pinsala sa labanan, at gayon din, sa kabilang banda, si Lance ay kasing galing din sa mga pinsala sa labanan. Dumating si Lance sa Heavenly Star Pavilion. Bakit nandito ka na naman? Baka gusto mo pa ring sumali sa Sea Beast Squad. Sabi ni Senior Waves ng Heavenly Star Pavilion. Mali, nandito ako ngayon sa Sea Beast Squad no. Relationships, tsaka, hindi ako sasali sa Sea Beast Squad. Well, maaaring maging matalino para sa iyo na sumali sa Sea Beast Squad, at sinasabi ko ito sa iyo sa isang personal na tono, pagkatapos ng lahat, ang dami ng namamatay ay napakataas. Hindi ako sasali sa Sea Beast Squad dahil, well, wala na akong pakialam. Yuhu, hindi na bihira. Anong ibig sabihin nito? It's not rare? Meaning, I'm going solo? Walang rule ang Star Ocean Academy na bawal lumusong sa dagat ang mga international students para mag-practice ng mag-isa, di ba? Ayoko naman. Makipagtulungan ka na kay Teliyay, mag-iisa na tayo. Anong pagkilos na naghahanap ng kamatayan, partikular kang pumunta sa Heavenly Star Pavilion, sinusubukan mong sabihin sa akin na wala kang pakialam sa Sea Beast Squad? O gusto mo bang magalit sa akin sa pagpunta dito ng mag-isa? Kung gayon, hindi na kailangan, dahil, ang tanging utos ko sa iyo ay isulat ang elehiya ng maaga. Sinabi nilang tiyan niyo na ikinahihiya niya si Lance sa pagsasabing lumusong siya sa dagat ng mag-isa. Hindi nagabala si Lance sa kanyang kahihiyan at sinabing, pumunta ako sa Heavenly Star Pavilion, iba ito, gusto kong bumaba sa labanan para tumulong sa anunsyo. Sige, anong digmaan ang gusto mong ilagay, sino ang gusto mong labanan? Gusto kong lumaban. Biglang napagtanto ni Lance na tila hindi niya alam ang pangalan ng manggagamot na iyon. Hindi ko alam ang pangalan niya, ang alam ko lang nakatira siya sa Star Ocean Academy Worker Villa area, Villa 28, he's a 12th grade healer, gusto ko siyang hamanin at makipagkompetensya sa kanya sa healing aspect ng paggamot sa mahihirap na sakit.
Mangyaring mag-abala na gumawa ng anunsyo para sa akin sa Heavenly Star Pavilion. Ano? Makikipagkumpetensya ka sa katabi kong si Master Omaxi sa Healing Arts. Upang maging tumpak, ito ay ang healing arts sa lugar ng mahihirap na sakit. Lance, niloloko mo ba ako? Senior Wanderlust, magbibiro ba ako tungkol sa Heavenly Star Pavilion? Sigurado ka bang wala kang lagnat, Lance? Kilala mo ba si Master Omar? Hindi ko maintindihan, may problema sa moral ang taong ito, kaya hindi ko na kailangang intindihin. Pinutol ni Lance ang paghabol, pinaslang ng taong ito si Igor at sinubukang makipaglaro sa asawa ni Igor, napakasama ng karakter na ito. Bagamat hindi niya masyadong malinaw na ipinahiwatig, si Igor ay walang kabuluhang hindi natukoy ang kahulugang iyon, ngunit ang isang pahiwatig ay isang pahiwatig, anuman ang iyong ipahayag o ipahiwatig. Lance, dahil hindi mo alam, hayaan mong ipakilala ko ito sa iyo, Master Omar, ang espesyal na tinanggap ng aming Star Ocean Academy, ang pinakamakapangyarihang manggagamot, na dalubhasa sa mahirap at sari-saring sakit, kahit na tingnan mo ang buong mundo. Ang mga manggagamot na dalubhasa sa mahihirap at sari-saring sakit, ang mga mas makapangyarihan kaysa kay Omar, ay hindi makakahanap ng iilan. Ikaw, isang 20 taong gulang na bata, na talagang hinahamon ang isang tao, hindi ako papayag. Bakit hindi ka pumayag? Nagagawa pa ba ng Heavenly Star Pavilion na ihinto ang pagbibigay ng war letter? Lance, kung hahamunin mo ang ibang mga internasyonal na mag-aaral, kung gayon, anuman ang gusto mo, ngunit hinahamon mo ang mga espesyal na tinanggap na manggagamot ng aming Star Ocean Academy, at ang ilan sa mga nangungunang master sa mundo sa larangan ng mahihirap na sakit, hindi ito isang hamon, ngunit isang provokasyon, isang insulto, hindi lamang kay Master Omar, kundi pati na rin sa Star Ocean Academy, naiintindihan mo. Alam mo ba na si Omar ay isang tanda ng ating Star Ocean Academy sa mga tuntunin ng mahirap at sari-saring mga sakit, at maraming mga tagalabas ang babanggitin sa pagdaan. Na ang Star Ocean Academy ay may nangungunang healing master na dalubhasa sa mahihirap at sari-saring sakit. Ikaw, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang hamon? Napabuntong hininga si Lance, kalokohan, syempre ibalik ang kanyang sama ng loob, dapat siyang hamanin, kung hindi siya maglakas loob na tanggapin ang aking hamon, pagkatapos ay gumawa tayo ng pampublikong anunsyo sa buong courtyard. 720. Lance, isa ka talagang poloka sa isang balon, na walang kamalayan sa sarili, ang laban na ito ay hindi gagawin, at ang Heavenly Star Pavilion ay hindi makakatulong sa iyo na dungisan ang isa sa mga master ng espesyalisasyon ng akademya. Nakita ni Lance na ang Sky Star Pavilion's Wanderer ay talagang mukhang hindi siya maglalagay ng digmaan, nang agad niyang sinabi, sige, pagkatapos ay hahanapin ko siya ng personal. Lance, huwag mong abalahin si Master Omar, gawin mo ang kailangan mong gawin. Sigaw ni Long Tianyo. Senior Long Tianyo, kahit hindi ka magbigay ng letter of war, gusto mo pa rin akong pigilan na hanapin siya. No kidding. Sa ngayon, sa villa nakakapunt lang doon. Isang matandang lalaki na may buhok na kasing kulot ng isang itim na lalaki ang nagtanong, sino ang kadaldalan mo kanina? Master, sinabi niya na kaibigan siya ni Igor. Ano? Gusto rin niyang sumama at magmakaawa sa akin sa ngalan ni Igor. Master, hindi naman siya nandito para magmakaawa sa'yo. Kung gayon ano ang ginawa niya? Hindi ko alam. Sa palagay ko ay wala kang sinabi sa kanya, tama ba? Medyo nag-aalalang tanong ni Master Omar. Master, ako? Parang na-miss ko ang mga salita ko. What did you misspeak? Nanlamig ang mukha ni Omar. Master, ako? Hindi ko alam? Sinabi ko lang na sinasabi ko lang na walang alam si Igor, at mas pinili mong magkaroon siya ng walang laman na magandang asawa. Ngunit ang lalaking iyon, narinig niya kaagad. Narinig kong ano? Sinabi niya na ikaw, gusto mong patulan ang asawa ni Etienne, at inilaan ni Etienne ang kanyang asawa bago niya naisip ang tretuhin siya. Insolent, sino bang nagsabi sa iyong magsalita ka ng walang kwenta? Master, ako? Hindi ko sinasadya?
hindi ko akalain na makakahula siya ng ganoon, akala ko kamukha niya si Igor, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ikaw, sinusubukan mong sirain ang aking reputasyon. Galit na galit si Omar, siya ay isang taong iginagalang, kahit na gusto niyang matulog kasama ang asawa ni Igor sa loob, at napakabanayad na nagpahiwatig kay Igor sa mga nakaraang taon, ngunit siya ay napakabanayad na nagpaparamdam hindi siya nang ahas na hayagang magpahiwatig, sa takot na malaman ng mga tao at masira ang kanyang imahe. Umaasa lang ako na si Igor ay isang matinong tao na makakaunawa sa kanyang mga iniisip, at pagkatapos ay palihim at tahimik, ipapadala niya ang kanyang asawa dito, upang walang ibang makaalam, at siya rin ay subliminally nagtagumpay, pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Si Master Omar, upang maging tumpak, ay nais na maging parehong patutot at kailan isang puri. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga disipulo, ay guguluhin ang ilan sa mga bagay na sinabi niya ng pribado, na naging dahilan upang mahuli ni Lance ang kahulugan. Sinampal ni Omar ang kanyang alagad sa lupa. Guro! Bastos ka, kailan sinabi ni Master na gusto kong matulog kasama ang asawa niya? Master, hindi ko sinabi na gusto mong matulog kasama ang kanyang asawa, si Igor ay walang konsiderasyon at mas pinili siyang magkaroon ng isang walang laman na magandang asawa, iyon ang orihinal na sinabi mo noon, Master. Galit na galit si Omar. Kung ang aking reputasyon, sa gayon, ay nasira mo, hindi kita patatawarin. Sa sandaling ito, sa labas ng bilya, si Igor ay lumilipad pabalik mula sa malayo na may hawak na isang kahoy na bar aisle sa kanyang kamay, ang bar aisles ay napuno ng tubig dagat, at si Igor ay talagang gustong maglakbay upang gamitin ang bar aisles at ibalik ang tubig dagat sa punuin mo ang lawa. Walang alam si Igor sa mga nangyari, isa lang ang hiling niya sa kanyang puso, hindi niya dapat hayaan ang kanyang magandang asawa na tiisin ang sakit ng pag-iisa, dapat siyang gumaling. Pagkatapos umalis ni Lance sa Heavenly Star Pavilion, lumipad siya papunta sa villa area. Lance! Sa lupa, biglang sumigaw ang isang lalaki. Thalia, hindi ka ba pumunta sa ilalim ng dagat para sa isang pakikipagsapalaran? Huminto si Lance upang magtanong, at ang taong tumawag sa kanya ay walang iba kundi si Thalia. Lance Damon, di ba sabi mo pupunta ka mag-isa? Bakit nandito ka pa? At bakit ka pa nandito? Don't tell me natatakot kang pumunta mag-isa. Sabi ni Lance. Obvious naman na hindi ka naglalakas loob na mag-isa. Sige, Thalia. Wala akong oras makipaglokohan sa iyo, may gagawin pa ako, kailangan kong maghanda para sa pakikipagsapalaran sa dagat bago ako umalis, kung gusto mo talagang makipagtambalan sa akin, pagkatapos ay maghintay hanggang handa na ako. Ngumuso si Thalia, dahil gusto mo akong makasama, gagawin ko ito para sa iyo. Tumingin si Lance sa kanya ng walang imak ng ngiti, halatang siya ang gustong makipagtambol kay Lance, ngunit para igiit na si Lance ang may gusto, si Lance ay isang malaking tao at hindi nag-abala. Para makita siya sa pangkalahatan, lumipad lang siya. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ni Thalia. Negosyo. Anong ginagawa? Walang kinalaman sa'yo. Sino ang gustong bigyang pansin ang iyong negosyo? Umiling-iling si Thalia. Sa villa ni Omar, galit pa rin si Omar, natatakot siyang kumalat ito at masira ang kanyang reputasyon, siya ang top healing master sa buong mundo, specialized sa mahihirap na sakit. Omar inner anger, itong Igor ikaw din talaga, hanggal na kahihiyan, naiintindihan mo kanina ang intensyon, tahimik na ayalay sa akin ang iyong asawa sa loob ng ilang gabi, kusang loob din kitang gamutin, hindi lalabas sa ganoong bagay. Talagang isang ulo ng elm, mga dekada, ay isang tanga na iintindihan din kung ano ang tinatawag na subterfuge ito. Maya-maya lang, may sumigaw mula sa labas, Omar, lumabas ka. What man? Lumabas si Omar at nakita niyang isa itong gwapong binata. Sino ka? Bakit hindi sinabi sa'yo ng apprentice mo? Ako ang kagagaling lang dito, kaibigan ng Eskimo. Ikaw, ano gusto mo? Ang sinabi lang sa'yo ng apprentice ko ay kalokohan lang niya at walang kinalaman sa akin. Yuhu! Natakot ka?
Anong respetadong manggagamot, sinusubukan mong maging asong babae at gumawa ng marka ng kailan isang puri. Magiging masungit ako sa'yo kung magsasalita na naman ako ng kalokohan. Halika, Omar, nandito ako para hamanin ka sa isang labanan, manggagamot din ako, hindi ka ba nagdadalubhasa sa mahihirap na aspeto ng pagpapagaling? Nagkataon na napakagaling ko rin dito. Dare you to challenge me? In public? Mapanuksong sabi ni Lance. Batang dilaw ang buhok, sino ka para matendaan ako? 12th grade healer ka pa lang, ano ba kasing toggy kung tawagin akong yellow-haired kid naiinggit ka sa akin na bata pa ako at promising. Young to see it, promising. Forgive my old eyes. Ako ay isang manggagamot sa ikasampung baitang, walang kaparerekon, pupunta ako sa Celestial Star Pavilion. Ang Celestial Star Pavilion ay iniisip ang iyong mataas na pagpapahalaga at hindi nangangahas na maglabas ng isang paunawa, kaya narito ako upang hanapin ka, Omar, kung mayroon kang lakas ng loob na lumaban, kung wala kang lakas ng loob, kalimutan ang sinabi ko. A mere 10th grade healer, and you're screaming at me. Omar raged, but inside he was shocked. This yellow-haired boy was really a 10th grade. That's too young, is not it? Siyempre, on ang mga labi niyang ipinakita ang paghamak. Sa oras na ito, lumipad ang Heavenly Star Pavilion's waves. Sinabi ni Lance, Senior Waves, nagkataon na personal mong tanungin kung tatanggapin ni Omar ang hamon ko, at kung maglakas loob siyang sabihin sa iyo ng personal na hindi siya manggahas, ako, si Lance, ay titigil. Ito. Tumingin silang kay Master Omar. Malapit nang sumabog ang baga ni Master Omar, isang batang dilaw ang buhok ang nang-aasar sa kanya, siya ang nangunguna sa mundo sa mga mahihirap na sakit. Sa sandaling ito, sa harap ng Wanderlust, hindi siya naglakas loob na tumanggi dito. Fine, yellow-haired little child. Kung gusto mong ipahiya ang sarili mo, then I'll do it. Sigaw ni Omar. Forget what they doing, keep on doing.